On behalf of the Committee on Public Order and Safety, this squad committee is now resumed, di ba? It's now resumed. For the Committee on Human Rights, this committee is now resumed. For the Committee on Public Accounts, the hearing is now called to order. Thank you. Comsec, kindly lead the prayer for our... President Padilla. Colonel Padilla, kamusta po kayo? Okay lang po, Your Honor. Kumain na po kayo? Nagalmusal na po kayo? Yes po, Your Honor. Kamusta naman po ang lagay ninyo dun sa detention center ninyo? Okay na lang din po. Well, we have already taken note of your request. But anyway, Mr. Padilla, or rather, Colonel Padilla, may sinumiti po kayong affidavit na bago. Yes po. Dated September 2, 2024, notarized po sa Taguig City. Totoo po ba ito? Yes po, Your Honor. If I will be given the chance, I can even submit an additional documents for that. Well, that will be upon the chair. But anyway, I have a copy of your affidavit, Colonel Padilla. And dito po ay may lagda po kayo sa 2 pahina. Ito po ay pirma po ninyo. Pinatutuhanan mo po ito na ito ay pirma ninyo sa affidavit po ninyo sa 2 pahina. Yes, Your Honor, Mr. Chair. At ito po ba ay lahat ng nakasaad dito, pinatutuhanan mo na lahat ito ay totoo? With all my knowledge, Your Honor, Mr. Chair. Ito ba, Colonel Padilla, itong affidavit na bago na sinumite sa komitiba, ito ba ay ginawa mo ng kusang loob o may nag-udyok sa'yo na gumawa nito? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sariling at kusa ko pong ginawa. Tinatanong ko po ito, Colonel Padilla, Mr. Chair, dahil may sinumiti po kayong affidavit din dated August 27, 2024, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Pero yung sinabit po ninyong affidavit ng August 27 at itong sinabit po ninyo ngayong September 2 ay magkasalungat. Itong sinabit po ninyo na affidavit ng September 2 ay taliwas po doon sa mga sinaad po ninyo noong August 27. Meron pong mga aspeto o mga bagay na hindi niyo binanggit sa September at August 27, pero dito sa September 2 ay nakasaad po. Ang tanong ko po, bakit po nagbago ang isip nyo at binago niyo yung affidavit ng August 27? Pinag-iingatan ko po yung aking personal safety and that of my family. Ilang taon na po ba kayo? 64 po. Kailan mo kayo magre-retire? This coming November 20. September? November po, 2024. November, so 2 buwan na lang po. And that is why it is very appropriate that you should really retire on a high note. So I therefore strongly suggest that you should cooperate with this committee to maintain your integrity since you have served the government for several years. Ngayon, Colonel Padilla, ayon sa iyong salaysay, kayo ay naging superintendent or warden ng Davao Penal Colony from 2015 to 2018. So 3 taon po, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ano ba ang trabaho ng isang warden? Pwede po bang pakisabi po dito sa... I am the overall in charge of the whole Davao Prison and Penal Farm during that time, Your Honor. So, overall in charge po, ano? So, ibig sabihin, kayo ang tagapamahala ng buong Davao Penal Colony. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sa madaling salita po, kayo ang nagsusupervise, kayo po ang nagmamanage ng lahat ng gawain sa Davao Penal Colony, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So in short, mayroong pong kasabihan sa Ingles, the buck stops here. In short,
all the decisions regarding procedures or orders, mga utos sa mga provincial, sa mga guards, in short, everything that goes on in that penal colony, kayo po ang nagdidesisyon, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, pupunta tayo doon muna sa nilipat na mga Chinese national. Noong 2016 po, meron hong nilipat na 3 suspected Chinese drug lords or Chinese nationals who were charged with drug offenses. Ayon sa iyong salaysay, Colonel Padilla, tinutulan mo po itong paglipat doon sa Davao Penal Colony. Bakit po kayo tumutol? That's true, Your Honor, Mr. Chair. During that time po, talagang wala pong facilities for the high risk and high profile inmates sa Davao Prison and Penal Farm. That's why the following year, 2017, nag-request po ako ng budget. Because of that, dinadalahan kami ng mga PDL, high risk and high profile. Nag-request po ako ng budget to construct super maximum facility in Davao Prison and Penal Farm. Yan po ang naging dahilan. Actually, I have a document opposing the transfer of the Chinese national during that time. And yung mga Chinese national pong yan, in fact, they have pending cases in Muntinlupa City na in-state ko po doon sa aking request, masyado pong magasto sa part ng gobyerno from time to time kung isasubwina to attend series of hearings in Muntinlupa City. Kaya po, inupos ko po yan. Pero that was July 2015 pa, in fact. Then after October po, wala pong nangyari, nag-request po ulit ako. Nireiterate ko po na ibalik po yung mga high risk and high profile PDL sa Muntinlupa. Pero no action pa rin pong nangyari. Mr. Chairman, due respect to our colleague Congressman Pimentel, baka pwede muna pong basahin yung affidavit na bago ni Colonel Padilla para at least magkaroon ng idea yung mga members. Your Honor, Mr. Chair, can I request for for an executive session? May mga very sensitive po na issue po doon. 1 minute suspension. Hearing is resumed. Your Honors, the parliamentary status is that interpellation was being, questions were being propounded to Colonel Padilla by Honorable Johnny Pimentel, and with an interjection made by our Senior Deputy Speaker, Don Gonzales, and he made a motion to read, ask the witness to read the affidavit that he has sworn and signed. Now, the parliamentary status is that there is a pending motion. Mr. Chairman. Yes, Congressman Gonzales. Mr. Chairman, I move to withdraw my previous motion, Mr. Chairman. So, you are withdrawing, Yeah. Your Honor, your motion to ask read his, Colonel Padilla to read His affidavit. Okay, so Mr. Chairman, if I may, Congressman Fernandez. have we given the copy of the new affidavit that was signed by Superintendent Padilla to all the members who are present today? Comsec? Ayan, that's the reason why they are asking for the for that affidavit that has been given to this Quadcom. Can we ask the
the COMSEC to give first the members this about this new affidavit. Okay, please provide copies of the affidavit of current Superintendent Padilla to all our honorable members. And Perhaps, we will give you time Mr. to Chair. peruse over this. Perhaps also the previous affidavit that he made. Meron na yun eh. Nabigyan na sila. Well, nabigyan na ba sila lahat? And all other affidavits that we have in the Secretariat, please provide all the members present in our committee hearing today. So, Mr. Chair, we thank you, Mr. Chairman, for... thank you, Congressman that. Aquino. Congressman Keith Flores. Mr. Chair, I heard Colonel Padilla again request for an executive session, and I'm reiterating my opposition to it, Mr. Chair, stating the grounds that his testimony does not include matters which may affect national security, nor does it contain any matters which is offensive to public morals or decency, Mr. Chair. I'm reiterating my opposition to it, Mr. Chair. Okay, there is a manifestation made by Congressman Keith Flores. In fact, it is an objection to the request of Colonel Padilla for a executive session. So in the meantime, we can continue propounding questions based on the affidavit of Colonel Padilla that we have in our possession now until maybe another information that he wants to reveal before this committee that is not included in his affidavit. So in that case, we will proceed with the questioning and the interpellation to Colonel or Superintendent Padilla based on the affidavit that he has submitted before this committee. Is that all right, honorable members? Yes, Mr. Chair. Congressman Keith? Thank you. Congressman Akop? Mr. Chair. Mr. Congressman Chair. Akop, and then Congressman Palma. Congressman Akop, you're recognized. Mr. Chair, I would like to agree with the Honorable Keith Flores, simply because the questions to be asked will be pertaining to the statements he made in his affidavit, and this has been subscribed and sworn to, and therefore partakes of being an official document. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop, for that manifestation. So now we will proceed with the... Mr. Chair, yes, Congressman Palma, I'm sorry. Yes, Congressman Palma, you're recognized. with the permission of the Chair, just to fast-track the proceeding, may I just suggest that we'll give time first, with all due respect to the Honorable Pimentel, give time to Colonel Padilla to review his affidavit and whatever he wants to say. And then from there, we can start the interpretation. Okay. Thank you, Congressman Palma. Yes, I am sure that Colonel Padilla is quite familiar with this affidavit, which he has subscribed and sworn to. You're not denying that it is your affidavit, correct, Colonel Padilla? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair. So if there are any information you wish to reveal before this committee that is not included in your sworn statement, perhaps we can discuss whether we can grant you the executive session that you have requested. Okay lang po ba yan? Maliwanag po yan, Colonel. Yun lang po ang talagang nalalaman ko sa pangyayari kasi I was really under pressure during that time. So, meron po nga akong documents na pwedeng ipakita na nagpapatutuo doon sa sinasabi ko pong affidavit. Wala pong ibang pwede kong ikuha na hindi po talaga totoong nangyari. Yan lang po ang totoong nangyari kasi yung sinabi ko nga na may mga previous request ako, so na-sense ko talaga na it is really a major government anti-illegal drugs operations against that PDLs. Okay, we understand yung iyong statement, Colonel. In that case, we will now proceed with the interpellation. Mr. Chair, just one point of clarification. Congressman Palma. Colonel Superintendent Padilla,
aside from your affidavit, do you want to say something which is important to this committee? Otherwise, will the affidavit will suffice? Meron ka pa bang pwedeng i-reveal sa amin na importante? If you grant me Executive for session. some time in Today. executive session po. Why don't you tell now? It will Because the people is also waiting for your yes, Your Honor, your Mr. Chair, testimonies. but it will endanger of course, my safety and of my family. Okay. That's why I'm asking. We perfectly understand your situation, Superintendent Padilla, and as you have committed to this committee that you will share more vital information in relation to the investigation of the Quad Committee. However, since Congressman Johnny Pimentel has already started propounding questions to you based on the affidavit that you have submitted, subscribed, and sworn to, then we continue with that until later we will grant you an executive session. Is that okay? Mr. Chair, Congressman Akop. pwede po bang malaman kay Superintendent Padilla, yung bang impormasyon dito na ilagay nyo po dito sa affidavit nyo, hindi pa kompleto? Yan lang po yung ayon sa aking nalalaman, Your Honor, Mr. Chair. Kung kompleto na po ito, bakit po kayo humihingi ng executive session? Meron pong mga sensitive na issues na hindi ko po... So, meron po kayong hindi inilagay dito sa affidavit po ninyo? Yes, in fact, it was leading to that sensitive issue. So, kung magkakaroon tayo ng executive session, ang sasabihin po ninyo, wala po rito sa affidavit nito dahil kung gano'n na mangyayari, ipapatigil ko yung executive session dahil diluloko mo na kami. Ganon po ang Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. So again, the parliamentary status is that interpellations being made by Congressman Johnny Pimentel temporarily stopped because of emotion, which eventually was withdrawn by SDS Don Gonzales on the issue of executive session. Now, we will now proceed with the interpellations, and then after the interpellations on the affidavit of Colonel Padilla, and if there are any information that we want to solicit from him that is not within this affidavit, then we will probably grant him his request of an executive session. So we can now proceed with the questioning of Congressman Pimentel. Thank you, Mr. Chair. That is precisely what I am driving at. Anyway, the members already have the affidavit, but based on my observations, the affidavit that does not disclose everything that happened in the killing of the three nice Chinese nationals. Anyway, ipagpatuloy ko po yung pagtanong ko. Naitanong ko na po kanina na nilipat na doon yung 3 Chinese national. Ang tanong ko po, may memorandum ba? Kanino galing yung memorandum sa paglipat ng Chinese national galing National Penitentiary going to the Davao Penal Colony? Yes, Your Honor, I have... meron pong transfer order yan from the National Headquarters in New Bilibid Prison. Escorted by personnel. Yun po ang sinusunod nung escort based on that okay, order. Meron ng order, meron kang kopya po niyan. Mr. Chair, ang sunod ko po na tanong, pagdating doon ng Chinese national, saan mo nilagay, anong selda mo nilagay yung mga Chinese national? Sinipti ko po in one cell within the doon pa rin sa prison disciplinary part of prison disciplinary dormitory since wala po kaming facility for the high profile and high risk PDL.
Meron ho kayong mga ibang foreigners, hindi po ba? Bago dumating yung Chinese national, meron kayong mga foreign nationalities na nakakulong doon. Sila ba ay magkasama doon sa mga Pilipino na bilanggo o pinaghiwalay na? Pinaghiwalay po namin, Mr. Chair. Pero, So nakahiwalay, okay. Colonel Padilla, nakahiwalay ang Pilipino at saka yung mga foreign prisoners or PDLs. Saan nyo nilagay yung tatlong Chinese national? Doon ba sa mga Pilipino o doon sa mga foreign nationals? sa foreigners lang po. Okay. Mr. Chair, I just want to put it in record that the statement or testimony of Colonel Padilla fully corroborates with the statement of our resource person, Mr. Leopoldo Tan. Doon po sa affidavit ni Mr. Leopoldo Tan, na sinabi niya ang paragraph 12, yung tatlong Chinese drug lords, nakabukod po sila. So, it just shows, Mr. Chair, that our resource person, Mr. Leopoldo Tan, was telling the truth. Kasi kinoroborate na po niya na nakabukod. Ngayon, alam na ho ninyo ang nangyari, hindi po ba, Colonel Padilla? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yung dalawang pumatay na si Leopoldo Tan at saka si Andy Magdararo ay nilipat ho ninyo sa Bartolina, hindi po ba? If I'm not mistaken, August 11, nilipat ninyo si Leopoldo Tan at saka si Andy Magdadaro. Hindi po ba nilipat ninyo sa Bartolina on the pretext na may nahuling sabu sa selda nila, kaya nilipat ninyo yung dalawa ng August 11. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. On August, after 2 days po, yung Chinese national na dumating doon, na binilanggo ninyo doon sa mga foreign nationals, binartolina naman po ninyo at isinilid ninyo doon sa selda 6 kung saan nandun yung dalawang PDL, si Leopoldo Tan at si Andy Magdararo. Hindi po ba? Yun po ang nangyari, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Ito ang tanong ko, Mr. Chair, and para malaman ng mga miyembro natin, this is the big question. Sino po ang nagbigay ng order na ilipat si Andy at saka si Tata sa selda 6 at ilipat yung tatlong Chinese national? Sinabi po ninyo kanina na kayo ang overall person in charge ng Dapicol. Sino po ang nagbigay ng order? The ship commander, Your Honor, Mr. Chair. Nandito po sa blatter po ng logbook ng ship commander. Bakit po ship commander? Ano ho ba ang ship commander sa hierarchy ninyo? Hindi po, kayo pong overall charge. Ano ang posisyon ng pangilan po yan, yung ship commander, Mr. Chair? From superintendent, meron pa pong deputy superintendent for security operation. Then from deputy superintendent for security operation, meron pa pong commander of the guards. From commander of the guards, meron pa pong ship commander and then camp commander. So pangilan po yung ship commander? Pang-apat po? Pang-apat po. Pang-apat o pang-lima? Opo. Pang-apat? Yes, sir. Abay, Colonel Padilla, mahirap po pang paniwalaan yan, Mr. Chair. Dahil sabi mo nga kanina, ikaw ay natasan ng gobyerno, ikaw ay overall in charge, ikaw ang manager, ikaw ang supervisor ng Dapicol. I don't think all these people here now in this committee will believe you that the decision to transfer the 5 persons doon sa cell number 6 ay manganggaling sa isang lowly official of the Bucor. Sinabi ho nyo kanina, it's on record. Ang trabaho po ng superintendent, ng warden, kayo po ang overall in charge. Imposible po na hindi ho nyo alam na ililipat sa Bartolina yung 5 tao. Sa level ko po, report na lang po ang nakakarating kasi tulad ng previously sinabi ko na may kanya-kanya po kaming level of responsibility. Report na lang po. Kaya nagbabase po tayo dito sa logbook
may blatter po kung sino ang totoong naglipat. Meron mo ba kayong copy nung order na itlipat sila sa memorandum? Doon sa Zelda size? Meron po kung sino ang nag-transfer. Sino ang nagpirma? Ang ship commander po. So you mean to tell me and you mean to tell this committee, Mr. Chair, na kayo ang overall in charge, kayong superintendent, yung number 4 personnel ninyo, gagawa lang ng order without your knowledge, without your approval? Alam mo na natin yung bureaucracy natin ng gobyerno po. Meron po tayong nasa taas, meron pong mga middle management. Lahat po ng mga middle management, like for example, USEC, ASEC po, hindi po gumagawa ng memorandum order yan kung wala pong pahintulot ng secretary. Mas lalo na po sa inyo, na Bucor, because you are semi-military, hindi ho mangyayari po na magbibigay ng order, in this case, yung Robert Quinto, yung po yung deputy, yung ship commander na sinasabi ninyo, yung po bang tinutukoy ninyo? Si Robert Quinto? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Kasi pag nakarating po sa akin yan, nakalagbok na po yan, after na po nung event. Nakalagbok na po. Hindi yung event ang pinag-uusapan natin, Colonel Padilla. Ang pinag-uusapan natin, sino ang nag-utos, sino ang nag-order na ilipat yung 2 pumatay at siya yung namatay na 3 Chinese national. Yun yung pinag-uusapan natin. Hindi yung insidente po ang pinag-uusapan natin. Naka-reflect po rito sa blatter. Sino po yung ship commander? Si Juan Villajos, ang ship commander. Buhay pa ba yung taong yon? Buhay pa po. Pero ayun sa nakalagay dito sa blatter, wag mo natin pag-usapan po ang blatter, Mr. Chair. Yung blatter po, sa police po yan. Ang pinag-uusapan po natin yung order po. Yung blatter, iba ho yung dokumento ho yun ng police. Pag may krimen po na nangyari, doon po isasalaysay doon kung sino mga pumatay, sino ang namatay. Ang pinag-uusapan po natin dito hindi blatter po. And that is not an acceptable document that will prove that you did not order the transfer. So yun lang po, Mr. Chair, isa na mga inconsistencies sa affidavit po or sa mga salaysay ni Colonel Padilla. So dito po tayo. Sa salaysay po ninyo, sa paragraph 5, binanggit po ninyo na kayo ay nagkausap sa cellphone ni Colonel Ruyina Garma. Totoo po ba yun? Ito po ay sinumpaang salaysayo ninyo. Kayo po ang naglagay po dito. Yes, Your Honor, Mr. Chair. But tulad ng sinabi ko, can I request... Sige, mamaya po, pupunta po tayo doon. It will be the committee who will decide on that. Pero nandito po tayo sa hearing and I'm giving the floor, so I have to proceed with my interpellations. Ngayon po, ang tanong ko po sa inyo, paano nyo nakausap si Ruyina Garma? Meron ba kayong telepono? Telepon po, through Jimmy. Meron ho kayong telephone number ni Colonel Ruyina Garma? Wala po. Through Jimmy, PDL Jimmy Fortaleza lang po. Okay, sa salaysay po ninyo, nakausap po ninyo si Colonel Garma through PDL Jimmy Fortaleza. Mr. Chair, I'd like to put it on record that the statement testimony of Colonel Padilla definitely corroborates with the affidavit of PDL Jimmy Fortaleza on paragraph 5 nung unang linggo ng Agosto 2016. Tinawagan ako ni Garma at sinabi sa akin gusto niyang makausap si Superintendent Padilla. Pinuntahan ko si Superintendent Padilla para ibigay sa kanyang cellphone at makapag-usap sila. At pinatotohanan ni Colonel Padilla na nag-usap nga sila through Jimmy Fortaleza. So again, Mr. Chair, nagpapatunay lang to na yung resource person natin na si Jimmy Fortaleza
ay nagsasabi po ng totoo. Ngayon po, Mr. Chair, ang tanong ko po, Colonel Padilla, nung nag-usap na po kayo ni Colonel Reyna Garma, ano ho ang sinabi niya sa inyo? Yun pong nakalagay po sa aking affidavit. Okay, babasahin ko po yung sinabi ni Garma. Sabi po ni Chief Garma, yung pong tawag ninyo, may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Mag-cooperate ka na lang or mananagot ka sa amin. Ano ba yung plano nilang ipagawa? Naintindihan nyo ba? Kasi sinabi lang dito, meron kaming ipapagawa, meron kaming ipapa-operate. Ano ba ang pagkakaintindi nyo sa sinabi po ni Colonel Garma? Tungkol po doon sa pag-eliminate ng 3 Chinese nationals. So sinabi niya, in short, Mr. Chair, ang sinabi po ni Garma, Colonel Padilla, na meron silang operations doon, ipapapatay nila yung 3 Chinese national. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. After noon po, pagkatapos ninyo mag-usap ni Colonel Garma, sinabi nyo po kay Jimmy Fortaleza, sige, magkikita na lang kami ni Colonel Garma. Hindi po ba? Wala po akong matandang sinabi kong ganun. Ang natandaan ko po yung kung ano yung nilagay ko sa aking affidavit. Kasi during that time, talagang intense pressured na po ako kasi nangyari na yung sa Abuyog Leyte, yung prison facility rin po namin doon na pinasok rin po ng mga operatives. So, Mr. Chair, ibig nyo yung sabihin, Colonel Padilla, na hindi nyo kilala, hindi kayo nagkita, not even once, ni Colonel Garma? Hindi po, kasi yung cellphone, hanggat maaari ayaw niyang makuha ko yung number niya. Kaya yung cellphone na binigay nila kay Jimmy Fortaleza ang ginagamit po. Ayaw pong ma-identify yung kanyang number. Pero napaka-imposible po na napakalaking operation. Tapos through telephone lang po, Mr. Chair, isinunod po ninyo si Garma. Kilala po ba ninyo si Colonel Garma nung nag-usap po kayo? May first hand ba kayo just through a telephone call? Naniniwala po kayo kaagad? Alam na ninyo natin na marami hong scammer. Sasabihin lang na ako si Colonel Garma, may operation ako dyan, meron kaming ipapatay. Lalo na ito, ang order is may papapatay kami dyan na Chinese national, ay naniniwala kayo kaagad? Kahit na hindi nyo kilala yung tao? Kilala ko po siya, not personally, professionally, with her position as Deputy Chief of CIDG of Davao. So kilala po ninyo. Sabi nyo po kanina, hindi nyo kilala. So ngayon, Mr. Chair, pinatututuhanan mo na kilala mo si Colonel Garma. Sa position lang po, pero personally, wala po kaming, at saka doon lang po sa cellphone. Okay. Mr. Chair, pagkatapos na nag-usap kayo ni Garma, inutusan ka, huwag kang makialam, meron kaming operations dyan, may papapatay kami. Ano na ang sunod na nangyari? Nag-usap pa ba kayo uli ni Colonel Garma? Wala na pong nangyaring pag-uusap pagtapos nun. Actually, Mr. Chair, nang maghuling pagkatapos sila mag-usap ni Colonel Garma, doon na po ginawa yung plano, which I certainly believe, wag sana po kayo magagalit, which I certainly believe that Colonel Padilla is heavily involved in the planning. Kasi po, unang-una na question, hindi po mangyayari ang pag-transfer ng 2 pumatay at 3 namatay kung hindi manggagaling sa warden ang order. If I may, Mr. Chair, yung unang sinabi nila, instruction, na kailangan gumawa ko. Pero
hindi ko po pinansin yun. Kaya galit na sila sa akin. Gumawa po sila ng ibang strategy kasi parang nababagalan sila sa akin. Wala po akong ginagawa, hindi po ako kumikilos during that time. So, gumawa sila ng another strategy na parang blind nila ako sa pangyayari. Kasi, further, Mr. Chair, please proceed. kasi po, sinafety ko talaga yan dyan sa prison disciplinary. Yung prison disciplinary yung foreigner cell, within the prison disciplinary din po yun. Kabilang selda lang. Kaya po, nung gumalaw na sila, may mga operations na blind na po ako ron. As I said, nakalagbok po lahat sa blatter. Yung pati pagbitbit nila sa kabila without my consent. Ganun po ang nangyari. Kumbaga, parang minadali na po nila yung operation na yon. Renassure na nila ako dahil hindi ako gumagalaw. Gumawa sila ng sariling strategy. If I Mr. may, Chair, ano yung sabi ni Colonel Padilla? Sila. Ginawa nila, gumawa sila. Sino po itong sila? Yun na po, involved na po yung dalawang PDL at behind that, hindi ko na po alam kung may... Sandali, Mr. Chair. Kayo po ang warden. Yung dalawang PDL bilanggo po. Sila ba magde-decide na sila nilipat sa Bartolina? Sila ba ang magde-decide na po sila ang gagalaw? Yung ganito po para mabigyan po ng buong overview o picture lahat ng tao po dito. Itong nangyari pong insidente nito, kung ihambing po natin sa pelikula, yung dalawang tao, si Andy Magdadaro at saka si Leopoldo Tan, mga aktor po yon. Ngayon, yung executive producer po ng insidenteng punto, si Colonel Ruyina Garma. Ngayon, ang executive producer, nag-uutos lang po yan. Pero ang floor director dito, ang executive director po dito, si Colonel Padilla. It happened within his premises. He is the man in charge. I do not believe that there was no order coming from him. At saka sinasabi po niya ngayon, gumagalaw sila. Gagalaw ba yung dalawang PDL doon sa loob ng kulungan na walang pahintulot ng warden? Gagalaw ba yung sinasabi niyong shift commander ng order na walang pahintulot po sa inyo? That is why, Mr. Chair, marami pa ho ditong mga inconsistencies. But I know that there are many, isa pa lang yan na sinasabi kong mga inconsistencies. But based on my interpellations and based on the appreciation of the affidavits, I have found out, or I have concluded, Mr. Chair, that the affidavit of Colonel Padilla corroborates with the affidavit of Mr. Leopoldo Tan with regards to the Chinese nationals. I also conclude, Mr. Chair, that his testimony corroborates with the affidavit of Jimmy Fortaleza. Inamin na ho niya na nakausap niya si Garma dahil kay Jimmy Fortaleza. However, I believe that Colonel Padilla is holding more information vital to this hearing. Hanggang doon po lang kayo, yung affidavit ho ninyo, Mr. Chair, hanggang doon lang po kayo kay Garma. Pero sa buo sasalaysay ni Leopoldo Tan, nandoon po kayo. Una, binanggit po kayo, nung kinontak na kayo ni Colonel Garma, sabi niyo po, magkikita kayo. I believe, Leopoldo Tan, bakit po? Pinalabas po ninyo yung dalawang PDL, hindi pinalabas na doon lang sa may gate para makausap po si Art Narsoles at saka si Colonel Garma. And then, nung nangyari pong insidente, pumunta po kayo, inamin ho ninyo din yun sa affidavit ho ninyo, Mr. Chair. Pagkatapos nung nangyaring insidente,
pumunta po kayo sa Zelda Size at tinignan nyo yung namatay na mga Chinese nationals. Lahat po sa buong salaysay, kayo po ang binabanggit ng 2 PDLs. Mahirap po mangyari isang ganitong kadrumal-dumal na krimen na kayo po ang in charge ng DAPICOL na wala kayong kaalam-alam. Hindi, imposible po mangyari yon. I have been in the government service for the past 25 years and all chief executives, ihahangibin ko na lang ikaw na isa kang chief executive ng warden. The buck stops there. All decisions. Kaya po kayo nilagay doon dahil kayo magsusupervise, magmamanage. Imposible ang manager, supervisor, hindi po alam ang nangyayari doon sa bilanggo. Therefore, Mr. Chair, I have come to a conclusion, but that is my opinion, that our resource person is lying to us, holding vital information. Marami ho pong inconsistencies doon sa affidavit po niya. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. The next to